Okay, sola scriptura. Latin po yan. Ang ibig sabihin niya, scripture alone. Dapat hindi lang scripture alone. Tota, scriptura. Okay, ano yung tota? All scripture. Ibig sabihin, dapat walang pinipili, walang tinatanggal. Pero ang pinaka-summary nun is all. We believe all scripture. Ulitin ko ha, simula Genesis chapter 1 verse 1 hanggang sa pinakadulo ng Bible Revelation, wala tayong tinanggal. Pero, kailangan natin i-apply yung tinuro ni Paul na rightly dividing the word of truth. Means, truth lahat yun. Okay? But you need to rightly divide. Why? Para hindi kayo madulungan, dalawa lang pinaka-main. Una, iba yung taong kinakausap. Okay? Then ang totoo, sa Old Testament, ang talagang kausap, sila yung may covenant. Okay? Yung mga Israel or yung mga Jews. Kasi sa Old Testament, totoo to sa Old Testament, wala pa talagang usapan ng hell at heaven. Actually, ang nag-introduce niyan ng mas clear is si Jesus Christ sa panahon niya na. Okay? Dahil sa Old Testament, ang ipinangako na covenant lang sa mga Hudyo is land, literal land. Na kung susunod sila, magpa-prosper sila, mayroong blessing. Pag hindi sila susunod, sila ay ma-under sa curse. Yun lang ang malinaw sa kanila. So, scripture alone. Ang gusto ko sabihin rito sa scripture alone, dapat talaga panghawakan natin yan. Ang problema, ito ang problema ha, minsan, ang mga body of Christ o mga churches, hanggang salita lang. Pagdating sa kanilang doktrina, ngayon pa rin mga doktrinang pinanghahawakan. So pagdating sa actual o sa katotohanan, minsan hindi nag-a-apply. Okay? Excuse me po. Katulad ng paniniwala ng tinatawag na purgatorio. Walang purgatorio sa Bible. Na ibig sabihin, middle ground, na doon inaayos ka pa para dalhin sa heaven. Wala nang ganon. Pag tayo ay namatay, okay, tapos na yun, at may magiging decision na kung heaven and hell, dahil ito lang naman ang kasagutan para ang isang tao kung magiging heaven or hell, ang kanya magiging eternity pag siya'y namatay. Alin? Kung, of course, kung sinampalataya niya, hindi ko narinig. Dahil yan ay naririnig naman. Kung binigyan niya ng pagkakataon, marinig. Ayun. Magkaiba yun. Kasi kahit saan naririnig niya yan. Pinipilit yan. Okay? Kahit sa mga jeep, okay? Kahit na may mga basta may pinapasok talaga yan, kahit sa Facebook. Okay? Kung binigyan ng pagkakataon, marinig, maunawaan, at sumampalataya sa Ebanghelyo. Okay? So, lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon. So in short, walang purgatory. Punta na tayo sa mga body of Christ. Yan. Minsan, sabi nila, scripture alone. Mangyayari lang yan kung talagang scripture lang ang yayakapin. Hindi yung paniniwala na ipinasa-pasa na paniniwala ng mga naunang tradisyon nila. Anong point dito? Pinapakita na kahit si Paul, nung siya'y nangangaral, okay, mayroong mga naunang pinunong sa kanya, mga naunang mga so-called leaders na mga Hudyo. Pero ang pagkatawag kay Paul ay kakaiba. Dahil mayroong mensahe nga siyang dadalhin sa mga Gentiles na hindi pa ginagawa yun. Okay, sa panahon ng mga apostles, kasi nakapokus sila sa Jew. Ay actually, ang kanilang paniniwala ay pwede nating tawagin Judaism. Okay? Dahil yun ang totoo, binanggit yan ni Apostle Paul. Okay? Na noon, yung kanyang paniniwala sa Judaism, kung paano na pinersecute niya ang Christianity.
Pero nung siya'y nagpakita si Jesus na bago na yung kanyang gustong wasakin ng Christianity dahil lumalabag at umagin sa paniniwala ng Judaism, ay nagkaroon ng totally change. Okay? Yung kanyang gustong sirain, ngayon ay ipinapangaral niya na ang Christianity. Okay? So, may mga naunang pinunong sa kanya, at ang sabi niya, wala siyang pakialam kahit sino sila, sabi niya. Ang mahalaga is mapangaral niya kung anong binigay sa kanya ni God, at hindi pwedeng baguhin kahit sino mang mga taong matataas. Yan yung sola scriptura. Yan ang dapat panghahawakan mo kahit na may mga matataas na tao na hindi ganun ang turo nila or may ibang turo sila maliban sa turo mo. Ang sabi ni Paul, ngunit walang dinagdag sa aking ipinapangaral, means meron gustong idagdag o baguhin. Pero walang idinagdag sa akin. Sabi, ang mga kinikilalang pinuno, kasi minauna naman talaga kay Paul. Dahil imagine, inumpusik niya ang church. Diba? Nakukuha niyo po. Pero ang pinag-uusapan doon, mga Jew pa lang yun. Hindi pa included ang mga Gentiles. Sabi niya, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila. Mga kinikilala, mga tinatawag na mga highly esteemed. Okay? But from those who were of high reputation, whatever they were, mga matataas na tao, mga ginagalang. Okay? Sabi, in terms of individual importance, makes no difference to me. Diyan lang sa unang verse, kahit na may mga nauna sa kanya, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga kung ano ibinigay sa kanya, mapangaral niya, kahit kaiba sa turo ng mga nauna sa kanya. Dahil ang totoo, may mga pagkakaiba. Why? Kasi Christianity nga, pero nasa Judaism pa lang, mga Jew pala, okay, nasa Judaism na lumalapit nalilipas sa Christianity, pero mga Jew, pero siya mangangaral sa mga Gentiles na hindi bahagi noon. Okay? So may pagkakaiba yun, mga Gentiles na hindi bahagi sa kanila noon. So meron siyang ipapangaral na kakaiba sa mga natutunan nila. Pero hindi niya inano dahil yun ay ibinigay sa kanya ni God. Next, ganito pa rin ang gusto kong ituro, yung sola scriptura, scripture alone. Sabi nito ni Paul, even sa Christian church na sa Corinto, na siya isa sa mga primary na ng church sa Corinto, okay, ang sabi niya, baka sabihin ninyo, pinupuri na naman namin ang aming mga sarili. Okay, kasama si Barnabas at mga kasama niya. Pero ang pangunahin dyan, si Pablo. Sabi niya, hindi kami katulad ng iba, riyan, na kailangan ang rekomendasyon para tanggapin ninyo. Ibig sabihin, sinasabi niya na yung iba, para tanggapin ng church, may recommendation. Nakukuha niyo, okay yan, sige, tanggapin niyo. Hindi okay yan, huwag niyo tanggapin. Ano ibig sabihin niya? Listen. Kailangan pakinggan nyo sa aral kung tatanggapin o hindi. Hindi ang tao ang magsasabi, tanggapin niyo yan o hindi. You got my point? So makikita nyo, dapat sola scriptura. Hindi ang tao ang magsasabi na tanggapin niyo yan o hindi. Kung hindi yung aral na napatunayan nyo na aral ng Diyos at hindi, yun ang magsasabi kung tatanggapin nyo o hindi yung tao. In short, kahit si Apostle Paul ay pwedeng hindi tanggapin ng Corinto. Nakukuha niyo po? Hello? Okay? Sabi niya, hindi kami katulad ng Ibarya na kailangan ang rekomendasyon para tanggapin ninyo. At once na tinanggap na nila, ano nang kasunod? At pagkatapos, hihingi naman ng rekomendasyon mula sa inyo para tanggapin din sa ibang lugar. You got my point? So, paano kung hindi nila tinanggap sa una, so hindi nila bibigyan ng rekomendasyon? You got my point? Hindi na tatanggapin sa iba. Paano kung meron silang tinanggap na nagtuturo ng mali? Okay, excuse me po, rinig niyo po.
kung nagtuturo na mali, at binigyan nila ng rekomendasyon na tanggapin ng iba. You get my point? So, mali na ang mangyayari. Dapat hindi nga nasa tao. Why? Kasi yung tao, babatayan anong credential niyan. You get my point? So, hindi na nakabatay na ang Diyos ang tumatawag at nagbibigay sa bawat isang tao nakukuha nyo ng wisdom, revelation, at pagkatawad. Nakukuha nyo po? So, walang pwedeng magbawal kasi ang Diyos ang tumatawag at nagbibigay ng wisdom. Pero, ang tao ay meron silang, excuse me po, totoo to, no? Outward na batayan kung tatanggapin o hindi. You get my point? At yung outward kasama doon, ano ba pinapos niya? You get my point? Para paniwalaan at makinig tayo. Nakukuha niyo po. Okay, next, pang-last dito sa Sola Escritura. Okay, hindi namin kailangan ito. Sabi niya, dahil kayo mismo ang aming rekomendasyon. In short, hindi ba kami ang nangaral ng Ebanghelyo sa inyo? Ngayon, kailangan ko ng rekomendasyon para tanggapin niyo. You get my point? So, in summary na lang yan, ha? Tuloy natin. Sabi, ngunit, pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mga mangmang. Why? Upang hiyain ang marurunong. Makinig po kayo ng mabuti. Okay? Hindi natututunan sa Bible school. Okay? Ang revelasyon ng Diyos. Dahil ang revelasyon ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tinatawag ng banal na Espiritu. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom and revelation. At ang Diyos rin ang tumatawag sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung itong tao nito ay tinawag niya maging apostles, tinawag niya upang maging pastor, tinawag niya ba upang maging evangelist, or tinawag niya ba upang maging tagapangaral o guro or teacher. So, hindi sa rekomendasyon at hindi ito katulad ng secular na pag nakatapos ka ng pag-aaral, yun ang magiging trabaho mo, which is nangyayari sa ngayon. Pero hindi dapat ganun ang batayan. Okay? Paano kung wala kang certificate na graduate ka? So, means hindi ka qualified. Okay? So, paano kung tinawag siya bilang mangangaral o pastor? Paano kung binigyan siya ng wisdom na isi-share sa body of Christ pero wala siyang qualification outwardly na tinitignan ng tao, hindi siya tatanggapin? So, asan ang sola escritura? Hindi nangyayari. Okay? Dapat mangyari. Pero ang sinasabi ko, sa totoo, hindi na-apply dahil mas matibay pa rin sa kanila ang sarili nila doktrina na nakatatak na. Ngayon, my point, na tradition na yun ang turo ng mga nununong mga pangangaral o pagtuturo. Tota Scriptura. All Scripture. Yan. So, pumapasok na tayo dyan. Sabi naman dito sa 2 Timothy, ito po ay 100%, kung may 101, is totoo na lahat ng Scripture ay tinatanggap natin na inspired by God. In short, mula sa Diyos. Kuha niyo po, wala tayong tinanggal sa Bible, okay, na book na sinasabi na hindi yan mula sa Diyos. You got my point? Wala tayong tinanggal. Mula sa Genesis at sa buo na Old Testament, wala tayong tinanggal na book na sinasabi natin na hindi yan mula sa Diyos. Okay? Or, ito pa, na hindi yan salita ng Diyos. Wala po. In short, lahat tinatanggap natin. Pero it doesn't mean, hindi po ibig sabihin, okay, na lahat ng nakasulat sa Scripture ay directly sa ating sinulat para gawin. Okay? Doon papasok ngayon yung context na ganito po ang sabi. Ito hindi to alam ng lahat, ha? Kahit si Pastor Joseph Prince, maaaring hindi lang siya lumalim, pero kahit sa kanya sinabi niya, at sinasabi to,
ng mga generally, ng mga tinatawag na dispensationalists, okay, na all Scripture is for us. All Scripture is for us. But not all Scripture is to us. Magkaiba ang for us, to us. For us, sinulat ang lahat ng Scripture for us to learn. Okay? Lahat. Mula sa pagkagawa ng daigdig ng tao hanggang kung ano ang mali at tama sa Old Testament para maintindihan natin what is sin. You got my point? But not all is written to you. Okay? Or to us. Why? Because in Old Testament, hindi tayo ang kausap. Okay? That is very clear. Because we don't have covenants, actually we are excluded from the citizenship of Israel and we are separated. That time, doon sa Mesayang darating, nung una. At nakasulat doon, we are separated in Christ. Okay? Hindi dahil hindi tayo Kristyano. Okay? Yung pagdating ni Kristo, para tayuin yung kaharian, which is kingdom. Okay? Yung pinangako sa mga Israel. Okay? Pero, iba ang plano ni God. Buo naman ang plano niya. Okay, alam niya, alam niya naman na i-reject siya talaga ng mga Jew. Kaya perfect ang plan niya, yung kamatayan niya, ang kamatayan niya na magbubukas ng kaligtasan niya sa lahat. So in short, nung kamatayan ni Jesus Christ, doon palang bumukas, okay, ang acceptance para sa lahat ng nation. Dahil sa Old Testament, ang iisa lang ang nation na kinakausap niya, na may covenant siya, which is yung nation ng Israel. Ngayon, pwede kumano ng konti sila, paano naman ang mga so-called tinatawag na Gentiles na ibang nation? Sila ay individually na pumapasok at magkaroon ng relasyon sa Diyos kung sila ay magpapa-convert or tinatawag na, yung sinasabi natin another term, proselyte, okay, sa Judaism. You got my point? In short, meron pa rin naman hope ang mga Gentiles, but individually, kung sila ay magpapa-convert sa paniniwala na ang magiging God nila ay yung God ng Israel. Dahil yun yung tunay na God. Pero hindi alam yun ng Gentiles, of course, pero kung maniniwala nga sila doon. Okay? Pero ang Israel, ang tawag dyan is nation. Yung salvation nila is nation, is bukas sa kanilang lahat. Okay? Dahil sila nga tinawag. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo, nung yung pagdating ni Jesus at nireject na nila yung Kristo, pakinggan nyo, lahat ba ng Israel, mga Jew ay nireject si Kristo? Sagot po, lahat po ba? Hindi. Pero why? Ang pagkasabi ng Bible ay nireject nila. Kasi nga, nation dapat as a whole. So, meron lang ilan na naniniwala, kaya hindi yung tinatawag na sila lahat ay sumampalataya. Pag sinabing sila lahat, hindi naman ibig sabihin, sila totally lahat. Pero as a whole, okay, sila ay sasampalataya. Pero ang nangyari, iilan lang sa kabuuan nila ang sumampalataya. Kaya tinitingnan sila as a whole. In short, dahil hindi sumampalataya yung as a whole, okay, ang dating sa kanila, they reject Jesus Christ kahit merong sumampalataya. So, all Scripture, dapat all Scripture. Pero dito ngayon papasok yung tinuro ni Apostle Paul na rightly dividing the word of truth. Ito ay King James, sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Okay? Rightly dividing the word of truth. Pakinggan nyo, ang dinidivide natin is word of truth. Hindi natin dinidivide yung truth sa life, kundi yung truth sa truth, kasi merong truth sa Old Testament na para sa mga Hudyo, at merong truth, okay, sa atin ngayon na para sa mga Gentiles. In short, hindi mag-a-apply yun sa bawat isa. Dahil sa bawat isa, magkaiba yun. You got my point? So you need to rightly divide. Ang sabi nga, pangunguna ko na kayo,
Okay? Karamihan sa mga heresy, which is wrong doctrine. Listen, karamihan sa maling katuruan is just, ito yun true na misplaced. Ibig sabihin, katotohanan na nailagay sa iba. Nakuha nyo? Kaya naging heresy or wrong doctrine. Ibig sabihin, yung aral sa Old Testament na para sa mga Hudyo, sa Old Testament yan, kasi yung New Testament. At dito sa New Testament, dito lang bumukas para sa Gentiles. Dito hindi pa bukas. Individually pa lang sila. Dito totally bukas na as a whole para sa all nation. Okay? Ang maraming iba, hindi nila nakikita yung pagkakaiba nun. Akala nila, noon pa lang is bukas na for all nation. Okay, ang Gentiles, hindi po exclusively talaga sa mga Jew. Okay? So, you need to rightly divide. Yun yun. Kung hindi kayo naniniwala sa rightly divide, kasi isang verse lang yan, merong another term na ang application is same na rightly dividing the truth. At anong term nun? That is the term dispensation. Kasi ang dispensation, ito ay different time na dinidispense ng Diyos. Sa bawat panahon, iba-iba ang kanyang dinidispense. So sa bawat panahon, okay, pag sinabing panahon, hindi bawat year, sa bawat panahon kung ano yung kanyang na inano doon, iba-iba ang sitwasyon. Okay, ayaw ko nang sabihin lahat yun kasi summary lang dapat to. Okay, para sa makikinig, at least medyo nakapahapyawan siya ng dispensation. Okay? Na ibig sabihin doon, makikita mo na you need to rightly divide yung iba-ibang dispensation. Hindi mo pwedeng pagsama-samahin pare-pareho yung magkakaiba dispensation. Okay? So, means rightly dividing din yung salitang dispensation. Okay? At papasok doon yung tinatawag na context, sino ang pinakausap? Okay? So, dahil merong pinakausap na Jew, at merong Gentiles, at sa ngayon, meron ng body of Christ, which is Christian or church. So, sino pinakausap? At anong panahon yung binabasa mong verse na pinapa-apply mo sa amin ngayon? Katulad ng tithes. So, nakita nyo? Nasisira yung sola scriptura. Nakukuha nyo? Walang tinuro si Apostle Paul ng apostle ng Gentiles ng church. Pero pilit nila, pinuturo yun sa church na kahit si Paul hindi nangaral kahit isa regarding doon. Kasi yung tithes is para sa Old Testament na yung isang tribes ay walang mana kasi sila yung mga high priest, yung mga Levites. Kaya ang mana nila, yung ibibigay ng mga kapatid nila na lahi. Okay, na yung kanilang mga ani talaga actually hindi pera Okay, ibibigay nila para sa templo at doon na rin sila kakain at ang kanilang mga anak. Na hindi na sila magtatrabaho dahil ang trabaho nila sa templo. Dispensation. So, may dispensation ba sa Bible na kapareho ng rightly dividing? So, yung rightly dividing na isang verse na 2 Timothy 2:15, magkapareho sa mga dispensation. Kasi sa bawat panahon, iba ang kausap niya tao sa panahon na yun. Okay? So, may time. Sabi nito, that in the dispensation, tingnan nyo, of the fullness of times. So, ang dispensation ay related sa time. Okay? So, titling ko pa, in short, ang dispensation is dispensation of law and dispensation of grace. At ang naghati ng dalawang dispensation is the death of Jesus Christ. At ang magpapatunay na meron talagang nag-rightly divide ay yung pagkahati ng curtain na nahati sa gitna na hindi ang tao ang nag-cut. Hindi ang tao ang nagupit. Hindi ang tao ang which is the Spirit of God. I really believe na lahat ng pagkilos ni God is through the Holy Spirit. Dahil Spirit niya yun. Na siya ang naghati na nagpapakita na tapos na ang ministry ng templo. Because tapos na tayo sa dispensation of law. Nandito na tayo sa dispensation of grace. Sa kamatayan ko, yaan din nagbukas
na ang all nation na sasampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng kaligtasan. Samantalang dito, hindi pa for all nation, kundi individually ng mga Gentiles, pero nation salvation naman sa mga Israel. At another, yung pagkapunit ng curtain. Next, isa-isahin natin, Abraham. Dito nakita nyo na simula tumawag kay Abraham, doon na nagkaroon ng separation na magmumula ang Israel. Kung wala siyang tinawag na isa na sineparate niya, walang division o separation ang mga Jew sa Gentiles. Pero dahil may sineparate siya, nagkaroon ng separation. Diyan lalabas si Isaac at yung si Jacob na pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Kung hindi niya tinawag si Abraham na hiniwalay niya, walang pagkakahiwalay ang Jew at Gentiles. Pero bakit niya hiniwalay? Kasi kailangan niyang ingatan yan, hindi lang physically ingatan in the sense na hindi sila awayin ng ibang nation na mawala yung lahi na yan. Kundi ingatan pati spiritually kasi diyan lalabas ang Kristo. Okay? Na ang tingin ng Israel panoon, nung tinawag na sila, is king lang. Pero nga magiging plano ni God as a whole for all nations. Plano na ni God to. Plano na ni God to. Hindi ibig sabihin siya ang nagmuba, alam niya na yun ganun mangyayari. Okay? Ibig sabihin sa kanyang pagkaalam, yung mangyayari pa lang, alam niya na mangyayari. You get my point? Hindi dahil kinalmo yung isip mo na ganito gawin mo. Ibig sabihin, sadyang yun talaga ang gagawin na desisyon ng individual na tao. Alam lang ni God kung ano mangyayari. Tingnan nyo, ginawa ko ng Tagalog para mas madali. Sinabi ni Yahweh ni Abraham pa, hindi pa Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Naiintindihan niyo ba yung lisanin? Hihiwalay sila. Hindi katulad natin, ang dami na family natin magkakasama, di ba? Kahit yung mga anak natin, apo natin, nandun pa sa atin. Pero sa kanya, lilisanin niya talaga, iiwan. Hindi, may pera naman sila o kaya nila, pero hindi, lisanin mo kasi may plano ang Diyos. Ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko, means lugar to na ituturo ko sa iyo. In short, sineseparate sila. Okay? Sineset aside. Tuloy. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako, gagawin ko silang isang malaking bansa. Diyan na, ibig sabihin, yan yung plano ni God, na kayo ay magiging, kayo magmumula yung 12 tribes of Israel. Kaya kay Abraham, Isaac, Jacob, and the 12 tribes of Israel. Pagpapalain kita, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikay ay magiging pagpapala sa maraming bansa. Ito po ay prophecy sa future. Pero hindi sa panahon na yun. Okay? Kasi bakit magiging, ayaw ko nang patagalin, kasi nga, pinakita lang na si Abraham through faith is naging kalugod-lugod sa Diyos. Yan yung sinasabi sa Bible na shinare na ang gospel in advance kay Abraham, pero hindi pa talaga eksakto. Ano yung shinare na yung gospel kay Abraham in advance? Na ibig sabihin, ang mga Gentiles, yung ng lahat ng bansa o maraming bansa, is mabibless sila, makakasama sila through believing. Katulad ng ginawa ni Abraham. Ganun lang yun. Okay? Pero totally separated sila. Tuloy natin. Pagdating nila sa bansa na yun, o lugar na yun, ano gagawin nila? Tingnan na, papatayin nila lahat ng tao. Walang ititira kahit sa libula. Ganon. Para totally separated sila. Ibig sabihin, dapat sila lang ang nakatira doon. Okay? Ngunit sa mga lungsod, sa lupain ibibigay ko sa inyo, ni Yahweh, yan yung isang pangalan sa Old Testament ni God, ng Creator, ay wala kayong ititira. Wala talaga, ha? Kaya nagugulat ang ibang religion, Christianity pumapatay, rightly dividing the word of truth. Okay? Kaya nga yung ibang mga Islam na may bahagi, di ba kay Ismael, kay Abraham, you get my point? Meron silang pagpatay at para sa Diyos. You get my point?
Okay. Lipunin ninyo ang mga, tingnan nyo, Meteo, lahat ng mga lugar na itong Gentiles ang tawag dyan. Amereo, Cananeo, Paraseo, Levita, Jubeseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Okay? Na alin? Walang ititirang buhay sa papasukin nyo. You get my point? Yung promised land, sila lang ang dapat tumira doon. The reason, 17-18, kailangan gawin niyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. You get my point? So nakikita niyo siniseparate talaga sila. Ano reason bakit kailangan patayin talaga? Para hindi kayo maakit, hindi kayo mahawa, hindi kayo ma-impluensyahan. Kasi mahalaga ang bansa niyo. Magbe-bless siya sa lahat ng bansa kasi magmumula sa iyo ang Kristo. Kaya siniseparate sila. Okay? Sa ganito, makakaiwas kayo sa paggawa ng bagay na kasuklam-suklam ni Yahweh. Okay? Di tapos na, nakita nyo, nakapasok. Ano naman gagawin nila? Inutos nila sa kanila na kahit nandoon sila, hindi sila mag-i-intermarry sa iba kung meron mang dumayo o sila man madumayo o napadayo. Do not intermarry with them. Do not give your daughters or their sons, okay, babae, lalaki, or take their daughters for your sons. Okay? For they will turn your children away from following me. It is the same thought. Nakuha niyo thought? Bakit kailangan patayin lahat? Pagpunta nila sa lugar. At pag nandun na sila sa lugar, bakit hindi sila pwede mag-intermarry? You get my point? Okay? Yan. Serve other gods, and the Lord's anger will burn against you. Okay? At ito, listen nagpatuloy ito sa mahabang generation. Hindi nakikipag-associate ang mga Jew sa mga Gentiles. Hindi nakikipag-associate. Dahil ito is Acts na to. Acts chapter 10. Hallelujah. 10. Ibig sabihin, nag-resurrect na si Jesus sa napakatagal na panahon. Sa chapter 1, pinag-usapan nila yung resurrection ni Jesus. Ano sabi? Sabi ni Peter, he said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with our visitor, a Gentile. But God showed me that I should not call anyone impure or unclean. Si Peter na pinapunta ni God sa lugar nila Cornelius. Nakuha? At isang beses lang nangyari na si Peter mangangaral sa Gentiles. Isang beses lang. At ang pinaka-reason yan, para ibukas si Peter, na si God ay nagbukas na para sa Gentiles. Dahil kung hindi mabubukas si Peter, siya yung head, magkakaroon ng conflict sila totally ni Apostle Paul. Kaya isang beses lang, pinatikin kay Peter na mangaral ka sa Gentiles. Ang totoo, ayaw yun ni Peter. Basahin niyo na lang ang kwento. Nasabi ni Peter, pinakita sa vision, ang paninulang God, ganito pasang ni God, kainin mo itong mga pagkain nito. Sabi ni Peter, hindi ako kumakain ng mga pinagbabawang. Sabi ni God, huwag mong tawarin na marumi ang nilinis ko yan. Hanggang na-realize na yung gano'n na vision, tungkol pala sa mga Gentiles yun, na huwag natin ituring silang marumi, na nililinis na ni Jesus ni God sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Na tinatanggal na ang division and separation ng mga Jew and Gentiles. Nakuha nyo to? Aksa, wala dito napakalayo nito. Napakalayo po, sobra-sobra. Alam niyo po ba yung Old Testament and New Testament, pero pa 400 years silence? You got my point? Hindi ko kaya lahat explain. Pero basta magtiwala lang tayo, ganyan ang nangyari. Kaya sa mahabang panahon, doon palang binubukas ang Gentiles. Okay, next. Dito niyo makikita na talagang dito palang binubukas. Why? For He Himself is our peace, who has made the two groups
which is isang group lang yun na maliit, Jew. At buong bansa, lahat ng bansa, Gentiles. One, He has destroyed barrier na parang dividing wall of hostility. Saan? Sa kamatayan niya. Tama nga yung dispensation, okay, na dito pa lang sa kamatayan niya, na tinanggal yung dispensation of law, dito lang yung binukas, na yung Gentiles, okay, at yung Jew, ay pwede na maging isa sila kapag yung Jew at yung Gentiles ay sumampalataya kay Kristo. Pag hindi pa sumampalataya ang Jew, Jew pa lang rin siya at Judaism ang paniniwala. Pag yung Gentiles na may hindi sumampalataya, Gentiles pa lang siya, hindi siya body of Christ or Christians. Unbeliever, hindi siya kasama sa church. Pero yung Jew na sumampalataya at yung Gentiles na sumampalataya, naging isa na. Kailan? Doon sa kamatayan ni Jesus. Sinira niya, He Himself is our peace, who made the two groups one. Meron na sa mga kasunod, pero hindi ko na inano dahil mahaba. Okay? Kaya doon pa lang papasok, there is neither Jew nor Gentiles, neither slave nor free, nor male or female. You are all one in Christ. Yes, ibig sabihin, okay, diyan pa lang sila naging one. There is no neither Jew or Gentiles. Pag hindi ka nag-rightly divide, parang ang tingin mo ngayon, ang situation noon, kasama na ang Gentiles noon pa. Hindi na dito pa lang sa kamatayan ni Jesus, na sinira niya ang nag-divide sa Jew at sa mga Gentiles. Nakuha nyo, diyan pa lang. Kuha nyo po, kaya yung mga tinuturo sa Jew lang yun. Hindi pang church. So remember, tandaan nyo, kaya may rightly dividing or dispensation. Hindi ang tingin nyo agad, magkasama na ang Jew and Gentiles. Kasi alam mo, ang mga hindi tumatanggap na rightly divide, ang sasabihin nila agad, di ba sabi naman there is neither Jew or Gentiles? Yes, ngayon, sa dispensation of grace, sa lahat ng sumampalatayang Gentiles at sa lahat ng sumampalatayang Jew. Pero it doesn't mean, dahil wala ng pagkakaiba, kukunin natin yung katuruan nila noon sa Judaism. Okay? At hindi natin iiwan yung katuruan ng mga Gentiles na ibang Diyos-Diyosan. You get my point? Kaya hindi pwedeng i-apply. Kailangan i-rightly divide yung dispensation. Okay na? Okay? Sumunod, Moses. Ito yan, ibang dispensation yan, ibang dispensation to. Ito, may covenant sila. Ang sabi lang, gagawin kita ng malaking bansa. You get my point? Sa may covenant pa kay, yes. Ito naman, dyan ang mula yung Jew. Ito naman, mula sa covenant na ibababa kong 10 Commandments, pag susundin niyo, okay, i-bless ko kayo. Yung law. At yan, tingnan nyo umapply yan sa mahabang panahon. And kahit namatay na si Kristo, pag hindi ka nag-rightly divide, akala mo nag-a-apply hanggang sa dispensation of grace, yung tinatawag, yung law itself nag-a-apply. Yun ay sin. Pero bakit nila hindi gagawin? Sa kanila, yun ang righteousness nila in salvation. You got my point? Sa atin, alam na natin yung sin yun, yung law. Tama? Yung 10 Commandments. Pag lumabag ka, sin yun. Pero hindi yun ang righteousness natin. At hindi rin yun ang salvation natin. Gets? Pero pag hindi ka nag-rightly divide, akala mo, yung 10 Commandments, na righteousness and salvation nila, ganito rin sa atin. Pero ulitin ko, yung salvation nila, hindi pa talaga clear. Okay? The eternal life. Pero nai-introduce na ni Jesus. Kaya yung transition, makikita yung transition, sa chapter 15 ng Acts is transition. Sabi ng mga Hudyo doon, kailangan nila gawin sumunod sa utos ni Moses para maligtas. So, hindi na rin physical. You got my point? Well, nai-introduce na sila ni Jesus ng eternal life. Which is dati, land lang ang pinag-uusapan. Okay? So, Moses to God, and the Lord called him from the mountain and said, "This is what you are to say to the descendant of Jacob and what you are to tell the people of Israel. Now, if you obey me fully and keep my covenant," which is the
the Ten Commandments, the law na ibinigay, yung covenant sa kanya, then out of all nation, kita nyo all nation, you will be my treasure possession. Special kayo. Although the whole earth is mine, pero magiging special kayo. Okay? The people all responded, which is all people, is yung kausap ni Moses, o hindi mga Jew lang. Together, we will do everything the Lord has said. So Moses brought their answer back to the Lord. Okay, and if we are careful to obey all this law, so na, the Lord our God, as He commanded us, ang sabi nila, that will be our righteousness. Alin? Ang pagsunod nila sa law. So nag-apply na yun sa mahabang panahon, ang pagsunod nila sa law, sa kanila, yun ang masasabi if they are righteous or not. Acts na. Nakita nyo naman yung law of Moses, di ba? Napakalayo. Dapat i-rightly divide ng cross. Acts 15, kita nyo naman 15 na hindi pa maliwanag sa kanila. Transition pa rin sila. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers. Kasi dito pa lang pumapasok ang Gentiles. Dito pa lang nagsisimulang pumapasok ang Gentiles. Kaya dito pa lang sila nagkaroon ng council para pag-usapan anong gagawin nila sa Gentiles. Sabi ng ilan, ng mga Hudyo, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Okay? Narinig niyo po? Unless na hindi kayo mas-circumcise, imagine i-apply sa atin ngayon ito. Walang rightly dividing. Kaya yung sinabi, all scripture, yes, all scripture is God's word. But you need to rightly divide. Kasi kung hindi mo na rightly divide, truth yan noon, na i-apply mo sa generation or dispensation ngayon ng grace, magiging lies yan. Nakakuha nyo, magiging false heresy yan, false teaching. Truth yan noon sa kanila, sa mga Jew. Pero hindi yan truth para sa church. Truth yan sa mga Jew noon, pero hindi yan truth sa mga Christian ngayon. Dahil may namatay na on the cross, kaya you need to rightly divide. Okay? Sabi, hindi maliligtas pag hindi susunod kay Moses at kung hindi tuli. Ang layo. O, tingnan nyo verse 5. Some of the believers who belong to the party of the Pharisees stood up. Mga Jew yan. Sabi, the Gentiles must be circumcised and required to keep the law of Moses. So, kasi kasama sa utos ni Moses at yung Ten Commandments, dahil yun ang righteousness nila. Ano sa mga nasabi nila? The apostles and the elders meet to consider this question. Imagine, pinag-usapan pa nila yung question na yun. Na ano kailangan silang mapag-circumcise at sumunod sa utos ni Moses. Pinag-meetingan pa nila. Kung kayo na hindi na mag-meeting, alam nila sagot niya, tama. Sila ako sa meeting. Kasi yung panahon na yun, nasa transition sila. Okay? Kaya nga ang Acts is transition. Tingnan niyo sunod 11. At sumagot doon, honestly, sasabihin ko, si Peter ang sumagot doon. Okay? No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved, just as they are. Pero ang pinagkaiba, tingnan nyo, sinabi niya ni Peter, pero si Peter ay exclusively para mangaral at apostle ng mga Jew. Exceptional yung nangyari kay Cornelius. Samantalang si Paul is dual. Kasi dahil isa siyang Jew, nangangaral siya sa Jew, pero ang primary bakit siya tinawag, hindi para mangaral sa Jew. Pero pwede siya mangaral sa Jew, dahil Jew siya. Pero primary, siya ay mangangaral sa Gentiles. Kasi doon sa 12, hindi sila tinawag primary or exclusively sila para sa Jew. Kaya siya naman tinawag si Paul para ang primary or exclusively, siya lang talaga ang magiging apostle ng Gentiles. Pero pag pinag-usapan ng apostle ng church, magkasama naman ang Jew and Gentiles. So that's my point. Pero exclusively, si Peter ay para sa mga Jew,
Okay, si Paul naman ay para sa mga Gentiles. Isang beses lang na si Peter nangaral sa Jew kay Cornelius. Si Paul naman nangangaral rin sa Jew, pero ang focus niya Gentiles kasi walang ibang apostol na tinagabilinan para gawin yun, kundi siya lang. And that is the purpose, bakit pa siya tinawag, minauna namang 12 apostol. For that reason, isa lang, para mangaral sa mga Gentiles. Okay? Next, ito na ngayon ang righteousness natin. Hindi sa pagsunod ng law. Pero ang pagsuway sa law, sin. Naku, ano? Yung 10 Commandments. Pero hindi yun ang righteousness natin. Ang righteousness natin, God made Him who had no sin to be sin for us. Sin yung Jesus Christ. That in Him, we may become the righteousness of God. Saan nangyari? On the cross. Na sinong sasampalataya, ang righteousness na Jesus lilipat sa Kanya. At yung sin naman niya, lilipat kay Jesus. Kaya naging righteous tayo, hindi sa ginawa o pagsunod, kundi sa ginawang pagsunod ni Jesus. At dahil sa ating pagsampalataya, yung premyo ni Jesus ibinigay sa atin. You got my point? And that is grace. Rightly divine. So truth noon, righteousness nila yun, or maaaring salvation din nila yun, pero not true sa dispensation of grace at sa Gentiles na Christian or church natin, sa church. You got my point? Okay. So, si Paul ay nangangaral na ngayon na tinatawag na good news of God's grace. Siya yun. You got my point? Yan. O, ito naman, dispensation ulit. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, tignan nyo which is given me sa Kanya, to you wide. Sino yung to you wide? Gentiles. Alin? Dispensation of grace. Kuha sa akin yung sola scriptura, scripture alone, and tota scriptura, dapat all scripture. Walang tinatanggal. Kasi pwede tayong ginadjust na may tinatanggal. Kasi ang sulat ngayon ni Paul, ang pinaka sinusundan nating doctrine. Kasi nga, yun ang doctrine ng church ng Gentiles. Pero lahat yan is written for us to learn. Kasi word of God yan. Pero yung to you, sulat ni Paul to you. Ikaw ang sinusulatan, ikaw ang kinakausap tayo, Gentiles, sa church. Kaya yung sulat noon, huwag mo i-apply sa church. Pero para sa atin yun, sa ikatututo. Kasi kung wala yun, hindi natin naintindihan lahat. You get my point? So, magkaiba yun. So, tuloy natin. David. Kay David naman, ibang copy na sa iyo magmumula ang king. You get my point? Dito, nation. Dito, law. Okay? Yung parang batas nila, constitution. Ito, king. You get my point? David, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh, okay, and blood, and I will establish his what? Tandaan mo yan kasi yung nakaral ng 12 apostles, they are preaching the kingdom of heaven is at near, or eto na, nandito na. They are preaching kingdom, pero magkaiba yung spiritual kingdom sa literal kingdom na alam nila na in-establish mula kay Abraham na tinawag silang nation, tapos binigyan sila ng constitution, which is law, tapos tinawag si David na magmumula ang langit. Ang tingin nila muna lahat yung is literal. Kaya si Jesus literal king, na ibabalik mo na ba? Kasi yung si David is king, yung anak niya sino? Si Solomon is king, tapos nagkaroon ng divided kingdom, tapos nilusod sila, nasira yung kingdom, na alitin sila ng iba-ibang nation, na Gentiles hindi sila makapayag. Ang tingin nila, isusubo ni God ang king na ibabalik niya ang kingdom sa atin. Mag-reign tayo. Babalik yung nation natin, hindi magiging alitin. Hindi magiging dayuhan sa ibang mga bansa. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Hanggang ngayon, nakukuha niyo kung bakit mayroong mga war.
na laging pilit nila dinidiba ang Jew na mawala. At isa doon, si Hitler. You get my point? At salamat, isa pa ang bansa natin na nagpatuloy sa mga Jew. Panahon ni Quezon. Pero binabalik, hanggang tumatagal, binabalik ang mga Jew sa bayan na yun. At gagawin literal yun. Magkakaroon sila ng national salvation. Nakukuha niyo po? Kaya yung sinabi, all Jew will be saved, national ibig sabihin nun. You get my point? Meron hindi pa rin sa sampalataya, pero as national, yun nakuha nyo, full will be saved. Yun ang ibig sabihin nun, national salvation sila. Ibang-iba sa office. At kailan yun? Pagkakuha ng mga church sa rapture, tribulation, doon sila minumol. You get my point? Doon sila minumol hanggang maniwala sila na ang tunay na God is si Jesus. Tunay na King nila at ang tunay na Messiah ay si Jesus Christ na ni-reject ng mga ninuno nila. Okay? His kingdom forever. Tingnan nyo pa rin yan. Kay David. Matthew 3:1. Tingnan nyo, pagpasok ni John the Baptist. Ano pangalan niya? In those days, John the Baptist preaching in the wilderness, saying, repent for the kingdom of heaven is come near. Ano ibig sabihin lang yan? Okay? Tayo magsisi kasi parating na yung king natin. You get my point? Ang kausap talaga dyan, mga Jew. You get my point? Hindi mga Gentile ang kausap. Ngayon, pinapasok yan sa aral ng church. You get my point? At ang sino dapat pakikinggan natin? Yung tinawag para sa Gentiles. You get my point? Ito, si John the Baptist, remember, hindi pa dumarating si Jesus, siya ang nag-prepare. So, ito na yung iniisip nila na pagbalik ng kanilang kingdom. You get my point? At yung baptism, maraming water ceremony sa kanilang paglilinis. Ang tingin nila, isa yun sa bago na paglilinis sa kanila. Kapag ikay nagre-repent at maniniwala na, magpapabautismo ka as symbolism sa kanilang paglilinis. Kaya yun ay pag sinama mo sa Christianity, na kapag hindi ka nabaptize, hindi ka ligtas, symbolism sa mga Jew yun ng paglilinis lang. Pero hindi yun ang gospel itself. Gospel ba yung baptism? Ang gospel is death, burial, and resurrection. Sino nagsasabi? Tingnan nyo, tuloy ko na. Confessing their sins and they were baptized by Him in the water Jordan. Sino? Si John yan. Okay? Acts 1:6. Tingnan nyo ha. Acts. Nag-resurrect na ba si Jesus? Sagot naman? Yes. Okay, tapos na yung Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Matthew chapter 28 is Great Commission, di ba paakyat? Ang pinag-uusapan nila dyan yan, na nag-resurrect ni Jesus at paakyat na rin. Okay, resurrect na. Ang sabi ng mga apostle, then they gather around Him and ask Him, Lord, nag-resurrect na si Jesus paakyat na siya ng heaven niya, basahin niya Acts chapter 1. Tanong nila kay Jesus, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Acts, tapos na ang Matthew, buong Matthew. At magkakapareho pwede yung Mark, Luke, and John. Okay, ang sunod na ngayon yan is Acts. History na to. Ito na yon. Ito yung paakyat na sensa sa heaven. Pero tinanong pa sila. Kita nyo, hindi pa ganun ka, sa kanila, clear na clear. Ang nagtatanong siyempre mga Jew to at mga apostle ng Jew. Okay, kaya huwag yung magtataka yung sinabi ni Peter dito. Ano sabi ni Peter? Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. So, paano mapatawad sa kasalanan? Mag-repent, katulad ng sinasabi ni John the Baptist, na repent. At ano ginagawa ni John the Baptist? Nagbabaptize. It is the same. Why? Because itong message na to, nasa transition siya ng message ng kingdom. Gospel of the kingdom sa kanila yun. Okay? At tingnan nga, napatawad sa kasalanan, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ibang-iba. Paano nare-receive ang Holy Spirit sa turo ni Paul?
when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promise, the Holy Spirit. Forgiveness of sin, hindi rin through baptism or repentance. Yes, repentance is a change of mind. Means, pag tumanggap ka sa Jesus, nagkaroon ka ng change of mind. Pero hindi yung repentance na, alam niyo yung ginagawa nilang outwardly or physical application sa katawan. Paano kung hindi agad hindi nag-repent? Yun ba yung change of mind? Change of mind is, nagkaroon ng change of mind kung sino si Jesus sa'yo, at dahan-dahan, babaguhin kung anong ginawa ni Jesus sa'yo, na babaguhin pati yung buhay mo. You get my point? Pero hindi yung iniisip ng pagbabago agad ng buhay at magpabautismo para ka mapatawad at para ma-receive yung Holy Spirit. Magkaiba po. So pag hindi ka nag-rightly divide, yan ang pangangaral sa salvation ngayon. Tanong, marami bang church ito ang pangangaral sa salvation? Pag hindi ka nagsisi, impyerno ka. Asa na si Jesus? Okay, ulit ito. Repentance is change of mind. Tungkol kay Jesus. Natatanggapin mo makasalanan ka. At lahat ng kasalanan mo, siya magbabayad. Pag nalasap mo yung kabutihan ng pagliligtas na regalo, magbabago man itong buhay mo. Through the help ng Holy Spirit. You got my point? Pero hindi yung repent agad, magpabautismo, napatawad ka na, may Holy Spirit ka na. Hindi ganyan. Okay? Okay, tingnan niyo, sabi ni Paul, Christ did not send me to, so hindi gospel ang baptism. Tingnan niyo, but to preach the, so magkaiba ba yung gospel and baptism? Ito ang gospel, ito ang baptism. Okay? Sabi ni Paul, hindi ako sinugo para mag-baptize. Hindi ako si John the Baptist. May nabaptismo na ako, sabi niya, ito, ilan. Ay, nakalimutan ko, mayroon pa. Ibig sabihin, hindi siya maraming binautismuhan. Pero marami siyang pinangaralan ng ibang gawin. Alin, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. It is the power of the cross, the death of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ that give us forgiveness sa sin. Amen. Okay, at sa paniniwala mo, you receive the Holy Spirit. So, rightly dividing na naman, or dispensation. Okay? Ephesians 1:13 yan yun. When you also included, when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation, that you believe, you were marked in Him with the seal, the promise, Holy Spirit. O ngayon, Jesus Christ. Akala niyo ba agad pagdating ni Jesus Christ para sa Gentiles? Hindi. Dito muna siya dito sa kamatayan mo. Yung pagdating niya, hindi. Kaya ang tingin nila talaga is about kingdom sa kanila. Galatians 4:4. Jesus is born under dispensation of law. Hindi dito. Kaya huwag kang magugulat kung may mga pangangaral siyang law. Tapos ina-apply sa church. Kaya ang kausap ni Jesus Christ, hindi pa talaga church. Ang kausap ni Jesus Christ ay mga Christian. Sino kakausap sa Gentiles, which is church? Apostle Paul. Si Apostle Paul, bakit siya tinawag? Nakita nyo? Dispensation lang. Rightly dividing the word of truth. Tignan sabi ni Jesus. He answered. Si Jesus po, punta niyo pag nakapulang pangalan sa Bible niyo si Jesus. I was sent only, sabi ni Jesus to the lordship of Israel. Saan ginamit yan? Yung babae na humihingi ng tulong, na hindi pinapansin ni Jesus. Sino yung babae? Gentiles, Canaanite woman. At tumungo sabi niya, I was sent only to the lordship of the house of Israel. Sabi niya, kahit mga aso naman, di ba, kumakain ng mumo. Mumulat at hinihingo. Binubukas rin ni Jesus Christ. Yung mangyayari sa culture. Na through the grace of God, the Gentiles makakasama kami. Palakpakan natin ang Lord. Okay? So, kita na siya, ulit ba, sabi ni Jesus ko. So, pag in-context mo lahat, maliwanag.
Hindi ka magugulang bakit sinabi ni Jesus. Kasi nga, Jesus Christ born under the law. Sinabi ni Jesus yan na only. Tingnan nyo. Pero sa panahon na yun. So, truth to sa panahon na yun. Tama? Pero hindi yung truth sa panahon natin ngayon sa dispensation of grace. Tama? Next. John 12:32. Ito na sabi ni Jesus. Nag-introduce rin naman siya. And when I am lifted up from the earth, when I die, and I'm going to heaven, ako'y namatay at inakit na, will draw all people to myself. Pupunin ko lahat. Ibig sabihin, ang lahat ng tao lalapit ko sa akin. Pero noon, hindi pa. Nakuha nyo? Siyempre, yung mga Jew, hindi nila naintindihan lahat. Basta si Jesus, sinikala ng wika, ang mahalaga na sa sulat sa atin ngayon. Yung iba hindi nila nag-intindihan. Kaya nga dyan yan, tapos sa Acts, ang tingin pa rin nila, ipapalik mo na yung kingdom. You get my point? Hello? Anong gospel ni Paul? Death, burial, and resurrection. Tingnan mo ang pangangaral ng 12. Nung namatay si Jesus, hindi nila alam na mabubuhay pa si Jesus. Nung nabuhay, nagulat pa sila. Okay pa niyo? Ang pangangaral ni Paul, death, burial, and resurrection. Sila nagdadoubt kung nabuhay pa si Jesus. Okay. So magkaiba. Ang sa kanila then will be baptized. Ganun lang. Kasi about kingdom na literal. Okay? So ito sinabi na ni Jesus ilalapit ko all people sa akin. Kaya huwag yung na-stumble ang tingin mo, akala ko pangangaral ko exclusively. Hindi tayo kasali. Gentiles din tayo. Kino-context lang natin. Kaya pag hindi nyo ako naintindihan agad, sasabihin mo, ito pala, hindi mo Judaism gusto. Parang ano parang bias Hindi wala akong magagawa. Si Abraham tinawag, si Moses, si David, hindi naman tayo Hudyo. Pero salamat sa grace. At sa magandang plano ni God sa kabuuan. Hindi tayo talo. You get my point? May plano lang si God. Next, Matthew 10:5. Sabi nga Jesus kasi tayo The 12 Jesus sent, yung 12 out with the following instruction, do not go among the Gentiles. Instruction niya sa 12. Kaya nga tumawag siya ng isa pa. Sino? Si Paul. Pero tignan nyo, this time, hindi yung nabubuhay si Jesus. Yung nag-resurrect na si Jesus, doon na tinawag sa Paul. Pagkaiba-iba yung pagkatawag ni Paul. Ito yung resurrected Jesus Christ na tumawag kay Paul. Sobrang pagkakaiba. Okay? At ang sabi niya, huwag kayong pupunta sa Gentiles. Ano pa? Enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. Sabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Siya mismo, sinugo ako sa Israel. Pero sinabi niya rin, pag ako'y tinaas na, dadalhin ko lahat ng tao palapit sa akin. Okay? Rightly dividing lang. Anong utos niya sa 12? Huwag kayong pupunta sa Gentiles. Pumunta lang kayo sa lahi o sa bayan o sa lordship of Israel. Okay? Tingnan nyo 6. Ano sabi niya sa 12? As you go, proclaim the message, the kingdom of heaven has come here. Ibig sabihin ng kingdom of heaven, kingdom na itatayo ni God, yung God is from heaven, na itatayo yung kingdom, and literal na kingdom ang iniisip nila. Uulitin ko, meron yung kingdom sa atin, pero spiritual kingdom sa atin. Okay? Kasi hindi tayo pang-earth. Okay? Sa kanila noon, ang pangako sa kanila, pang-earth. Okay? At gagawin din naman ni God yun. Through Jesus Christ, babalik siya pagkatapos ng rapture. At doon na nga makikita ng nation of Israel. Since na maniniwala sila. Kaya nation salvation sila. Pero magulunod si Jesus Christ sa earth. Diba my point? Ang magiging kalaban doon, isipin na sila ba naiwan, tinanggal ang church. Lahat ng hindi sumampalatayong nation. Lalaban ngayon doon sa bayan ng Diyos. Nakukuha nyo? At lalaban nila ang Diyos at yung bayan ng Diyos. Pero si Jesus ay mag-rule as a king. Kita nyo, ang perfect na plano. Yung pangako niya doon, nangyari rin. Pero sila tayo nangyari na nakatago ng mystery. Tawag doon mystery. Na hindi nakita noon. Kasi nga mystery, na nire-reveal ni Paul. Kaya pag pinagsama-sama mo yun, ako, patay na. Okay? Yan. Ang 12 apostle, tingnan mo, sa pagkabuhay ni Jesus nandoon, tama? Pero nang namatay si Jesus, nandoon rin. Sila yung nagduda. Kaya makikita nyo, ano to?
litong-lito. Litong-lito sila sa transition na nangyayari. Litong-lito talaga, totoo, litong-lito sila. Hanggang dahan-dahan nila nauunawa. Transition, Book of Acts. Pero ang clear, basta tungkol sa usapang Christian o Gentile, kay Apostle Paul na hindi litong-lito. Kasi lahat ng revelation, tandaan mo namatay na si Jesus, kayang sabihin agad ni Jesus na instantly, naintindihan agad lahat ito. Hindi matagal na kailangan nakaupo kayo ganyan. Because my point, kasi resurrected Jesus Christ, pinakita kay Paul doon, nakuha niya agad instant. Wala, hindi siya litong-lito. Alam ni Paul ang pinapangaral. Magkaiba. Okay? Next, transition. Yan, si Paul. Okay? Si Paul na tayo, si Paul. Dispensation. I have become its servant by the commission God gave me to present to you, Colossian Gentiles, to you, the word of God in its fullness. Buong-buong na ngayon. Ano siya? Commission by God. Okay? Grabe talaga. Acts 9:15. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is chosen instrument na magpo-proclaim sa Gentiles." Yes, pati sa mga people of Israel. Pero si Paul lang ang may ganito. Dual. Okay? 22:21. Then the Lord said to me, si Lord nagsasalita, kay Paul, "Go, I will send you far away to the Gentiles." Bakit far away? Kasi ang Jerusalem, nandun lang sila. Andun ang mga Jew. Pero si Paul ngayon ang mag-mission sa Gentiles, sa oil. Yung mga nation. Ngayon, pinunta niya, hanggang umalat. Ngayon, hanggang sa atin, all nation. You got my point? Nagmula yung kay Paul na siya ang nag-mission. Actually, si Jesus Christ hindi lumayo halos sa Israel. Sa bayan ng Israel. Ang 12 apostle, halos hindi rin lumayo. Naku, si Paul lang ang talagang nag-mission. Kasi ang mission niya, Gentiles. Kaya kailangan niya mag-mission. Kaya far away. Saan? Gentiles. So, ano na si Paul? Appointed. Where? Which is preacher. Appointed. Apostle. May S. I am telling the truth. I'm not lying. And true. And faithful teacher. Nangalin of the Gentiles. Appointed preacher, appointed apostle, appointed teacher, ng alin? Ng Gentile. Alin? True and faithful teacher. Ano nangyayari sa atin? Hindi nyo ba alam lahat ng religion meron teacher doon? You got my point? Pero yung teacher doon, sino yung sinusundan nila? Teacher pa noon. You got my point? Ako teacher yun. Pero sino yung sinundan kong teacher ng mga katuruan? Pag yung teacher ng head na yon ay nag-mix ng katuruan ng 12 apostle na kingdom, gospel kingdom, sa iba na gospel of the grace of God, pag minimix yun, iba-iba ang teacher, mixture yun. You got my point? Rumble yun. Kaya ang salvation nun, rumble. Okay? Na contrary, they recognize that I have been entrusted with the task of preaching the gospel, saan? To the Gentiles yan, just as Peter, siya lang ang pangunahin, at to the Jew. So clear, separation, rightly dividing. Okay? For that who was at work in Peter as an apostle to the Jew yan, was also work me, an apostle to the Gentiles. Ngayon, sino apostle niyo? Sino teacher niyo? Malalaman niyo kung yung teacher niyo sa church ay ang teacher niya, si Apostle Paul. With that my point, alam niyo yun. Pag nagtuturo siya ng mixture, iba ang apostle nun, iba ang teacher nun. Akala mo, Jew siya. Okay? At akala mo, Judaism ang tinuturo, ang mga tinuturuan niya. Magkaiba po. Okay, James, Cephas, and John, those esteemed
As the Lord gave me Barnabas, the right hand, to fellowship, and they recognize. Lalaban sila para sa Diyos tumalik. Pero hindi sila palaban kung na-recognize nila. Na sino? Na mayroong grace na binigay kay Paul na para pumayag sila at mag-agree na si Paul ay pupunta sa mga Gentiles at sila ay maiiwan sa Jerusalem para sa mga Hudyo. Copy? Sana naiintindihan niya ng maraming pastor. Okay? O, ito na. Dito na ako magtatapos eh. O ngayon, nasaan tayo? Simula kay Paul, maliit lang inaano ko. Nandito tayo sa gitna. Mahaba yan ah. Nandyan lang tayo. Excuse me po, hindi kayo nasa transition. Hindi kayo nandito. Iba-iba na yan. Dispensation, iba-iba yan. Hindi ko na nga sinama yung kay Noah. Nakuha, mahaba kasi yun eh. Hindi ko na sinama yung kay Adam. Ibang dispensation yun. Kay Adam, huwag ka lang kakain ng bunga ng punong tao. O, yun ba pinag-uutos sa atin ngayon? Kay Noah, sumakay ka lang ng arko. Pero hindi sa atin pinag-uutos yun, tama? Magkakaiba. Kaya yung ibang preaching nila, John the Baptist. Yes, repent! For the kingdom of heaven is near. Hello, magkaiba yun. Just preach the gospel. Jesus, death, burial, and resurrection. Ganun ka kamahal ng Diyos, si Jesus namatay para iligtas ka. Magkaiba, di ba? Magkaiba, di ba? Okay. So, nasaan tayo ngayon? Dispensation of grace. Dito nagsimula, pero may transition. Hanggang ulit dinala si Paul sa Gentiles exclusively. Ang tatapos yan sa rapture na kukunin yung body of Christ. So, nandito tayo. Ang next na event na hinihintay na lang natin, rapture. Ngayon, totoo ba yan? Para makita nyo totoo. Tingnan nyo ha. Ito lang i-explain ko, na nandito tayo, ang pagtatapos ng church, rapture. Okay? Pagkatapos yan, iba na to, tribulation, ang naiwan dyan, unbelievers na all nation, at mga Jew na nation na hindi sumampalataya. Pero yung nation na yun, sasampalataya, kaya kalaban ng all nation na Gentiles. Okay? Rapture, tingnan nyo. Again, I ask, did they stumble as so to fall beyond recovery? Ano tinutukoy? Yung mga Jew. Sila ba ay nadapa na hindi na makaka-recover? Ano sabi? Not at all. Rather, because of their transgression, yung Jew, salvation has come to the Gentile. Yung pag-reject nila, pinako nila si Jesus, kaligtasan na ng all nation na ilalapit na Jesus ang all nation sa Kanya. Pero iniisip lang nila, kingdom, at dahil hindi ka namin pinaniniwalaan at bula ka, papatayin ka namin. Pero hindi nila alam, yun yung totoong Messiah. Pero hindi na salvation lang ng Jew, kundi all nation yung gagawin yun. Okay? So, yun ang nangyari. So, ang tanong, makaka-recover ba ang Israel? Doon pagkatapos ng rapture, tribulation, hindi sila, ibig sabihin doon mabubukas sila. Alam mo yung kapag may mga bagay na nangyayari, na kapag may isip-isip na, doon nila na ma-realize, iba na talaga. Ako, hindi ko na ma-explain yun, dahil ang totoo, wala na rin tayo doon. Okay? Kung gusto nyo, maiwan kayo. Kung gusto nyo lang, dahil may mga pastor na nangangaral, ang church, dadaan sa tribulation. Kayo na lang. Kasi hindi kayo rightly divide eh. Okay? Dito magtatapos yan. Dito. Okay, tingnan nyo because of their transgression, tingnan nyo totoo ba, salvation has come to the Gentile. No, only ba hindi pa bukas sa lahat. Isa-isa lang yung papasok sa Judaism. Pero nung namatay si Jesus, dahil reject nila, sabi, salvation has opened for all nation, for all Gentiles. Pero, a-accept pa rin. Igat by God, pero bukas na sa kanila. I do not want you to be ignorant. Kita nyo, maraming ignorante. Of the mystery. Listen, si Paul lang ang nagpapaliwanag ng mystery. Magugulat kayo. Kasi, isa sa mystery,
ang Gentiles ay bahagi sa body of Christ. Isang mystery din yun. Bakit naging mystery? Kasi nga hindi sila nakakipag-associate sa Jew. Tama? Mystery yung kipag binigay. Sabi na, ito mystery. Brothers and sisters, so that you may not be considered saan? Sa Israel. Tungkol sa Israel. Alam niyo ba ang ginagawa? Di sila, yung Israel, ni-replace na daw ng church. Ibig sabihin, kaya lahat ng pangako sa Israel, parang sa church na binigay yun. Kaya yung Israel, hindi na sila babangon dahil ni-reject nila si Jesus. Ang church na ngayon, ang pinangakuan. Wala na ang Israel. Hindi ganun si God. Pag siya nakipag-covenant, gagawin kayo. You get my point? So, hindi ni-replace ng church ang Israel. Tandaan niya na, diyan pinagmumulan ang maling doktrina. Ni-replace ng church ang Israel. Ang dating, yung mga aral sa Israel, laging ginagawa nilang application sa church. Nire-relate nila. You get my point? Kaya yung turo sa mga Jew, ina-apply sa church kasi nga tayo yung new mga Jew. Kaya tanulad ng tithes. Sabi daw noon kasi, syempre yung pananim nila, pero ngayon syempre nagtatrabaho tayo, pera na ngayon. Kasi na-apply nila sa modern. You get my point? Okay. So, hindi nila-place. And last, in this way, tingnan na, all Israel will be saved. Saan yan? Dito, pagkatapos na kinuha tayo, the rapture, all Israel, yung nation nila, nation na salvation. Kaya all Israel will be saved. Kasi nation ang tinutukoy doon. You get my point? Yan, doon siya nagwakas. Ito po yung rightly dividing the word of truth, 2 Timothy 2:15, at ito po yung dispensation na mismo nakasulat sa Bible na merong dispensation. Palakpakan po natin sila.